Some people to receive lots of success as gifts in nice packages. Hindi sila masyadong hirap at parang laging bonus na lang ang mga tagumpay sa kanilang buhay. Many others work very hard to be successful. Yet, once successful, there are people that begin to self-destruct. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, handling success. Heavenly Father, we pray that you will be our speaker. We have gathered to hear you and not any human voice, but your voice. Magsalita po kayo, Panginoon, ang may kapangyarihan. Aming sinusuko sa inyo, aming sarili. We surrender our will to you and we ask you, let your will be done to us, in us, and through us. May you speak, Lord, the words that we not only need to understand, but the words that we need to strengthen us as well. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay maging liwanag sa mga madidilim na bahagi ng aming buhay. Ito ay maging gabay sa amin at sa gayon kami ay huwag madala ng mga mapandayang katuruan ng sanlibutan. Kaming madala ng mga mapandayang damdamin ng tao. At nawa, Panginoon, kayo po ang mangusap. In Jesus' mighty name, we reject and rebuke all work of evil, all presence, all attempt of the evil one to distort the truth, to reject you, Satan, in Jesus' mighty name. And we put ourselves under the protection of the Almighty One, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Mangusap po kayo sa amin, Lord. We hide in your shadow. Protect us from our weaknesses and protect us from the lies of the evil one. Lead us, teach us, speak in power and majesty. In Jesus' name, we seek you, Father. Napakahirap po kami i-handle yung success. Nung araw, mayroong mga biro, murang-mura daw na plancha, pero walang bumibili. Yun pala kasi ang umiinit yung hawang-hawakan. Mahirap nga naman. Yung mga old-fashioned kawali, ang ginagawa ng mga tao doon, nilalagyan nila ng kahoy na extension, o kaya nilalagyan nila ng mga baro na mga mapasahang makakapal, para hindi sila mapasok pag hinahawakan nila. Of course, there are things that are too hot to handle, and sometimes success can be one of those things. Ano po bang ibig sabihin ng success? Let's attempt at defining success. It is satisfactory completion of something. Meron tayong nabuo, nagawa, natapos to our satisfaction. We can call that success. Success can also be defined as gaining wealth, or fame, or knowledge, or know-how. Yan ay success din. Yan lang naman mga ayaw ng success na yan ay yung mga hindi magkaroon. Nagsasar grape. But it is also an amount of success. Also, another definition of success is achieving one's plans or goals. May mga plano tayo, nagawa, natupad, then succession. Marami pang iba't ibang mga meanings, but I suppose that should be enough for now. What about receiving success? Let's talk about receiving success. First of all, success is received from God and from God alone. Marami po mga instances sa Scripture na nakikita natin yung principle na yung tagumpay ay sa Diyos ang gagaling at ibinibigay niya sa kanyang nais pagbigyan. Genesis 39, 2-3, the Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Sa 1 Samuel 18:14, si David naman ang tinutukoy dito, in everything he did, he had great success because the Lord was with him. 1 Chronicles 22:13, then you will have success if you are careful to observe the decrees and the laws that the Lord gave to Moses for Israel. Sa 2 Chronicles 26:5, among many other words there, sabi po dyan, as long as he sought the Lord, God gave him success. So napakalinaw na yung tagumpay ay ibinibigay lang ng Diyos. Ibinibigay niya sa kanyang kinalulugdan, ibinibigay niya sa sumusunod sa kanya, at kuminsan, ibinibigay niya kung kanino niya nais ibigay, whether or not this person is worthy. The truth is, no one can be worthy of success. Sapagkat lahat tayo nagkasala sa Diyos, nagkulang, nagkamali, hindi tayo marapat maging matagumpay sa anumang bagay. Subalit napakabuti ng Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo'y kanyang binibigyan ng iba't ibang mga uri ng tagumpay. How else is success received? It can also be received through skill and work. Hard work. Ecclesiastes 10:10, skill will bring success. Sabi na sa may dulong part ng verse na yan.
Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. So napakalinaw na meron ding participation ng mga tao para magtagumpay. However, we must emphasize that not all hard work lead to success. And not all successes are results of work. Hindi laging ganon. Hindi lahat ng nagsisikap na mabuti ay nagiging matagumpay. At hindi lahat naman ng tagumpay ay dahil may nagsikap. Merong mga ibang factors. At isa nga doon, yung favor of God. Meron napapagod pero mali ang pamamaraan. Mali ang timing, hindi rin nagsasucceed. Subalit napakahalaga na para magkaroon tayo ng success, there are two elements that we really need. God's favor, God's kindness, God's goodness, and hard work. Hard work. Why do many people miss success? So why don't we talk about missing success? Yung parang bakit ang lahat nagkaroon ako hindi? Sa iba-iba na lang nagiging totoo, sa akin hindi. Success can be missed by people when God denies it. Pwedeng ipagkait ng Diyos ang tagumpay. Job 5:12, He thwarts the plans of the crafty so that their hands achieve no success. Yun daw mga matutuso, ng lalamang ng kapwa, nandadaya, may mga masasamang balak, mga malicious plans, binibiguan ng Diyos ang kanilang mga balak, kaya hindi sila nagkakaroon ng tagumpay. So that's one area where success can be missed by someone when the Lord Himself frustrates a person's plans. When else? When a person is not worthy of it. As we have said, nobody really becomes very and truly worthy, pero meron namang worthier than others. Dahil meron namang mga pagsisikap. Nabanggit natin sa Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor. So huwag asahan ng mga tamad na magkakaroon sila ng tagumpay. Inaasahan nilang malaglagan na lang sila ng proverbial bayabas dahil sila si Juan tamad, hindi yun malalaglag. At kung malaglag man yun, ay bulok na, kaya nalaglag. Kaya yung mga tamad, tatamad-tamad, ayaw magsikap, huwag tayong mag-umasa na magkakaroon tayo ng ginhawa sa buhay. Ano pa po? Nais ating idagdag dyan, when do we miss success? When it is not yet time. For everything there is season and a time for every matter under heaven. So yung mga taong sinasabi mo kung minsan failure, yung pala ibig sabihin, this is success in the making. Upcoming. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya magiging matagumpay kahit kailan. Subalit, maaari ang tagumpay niya ay nandyan at malapit na, subalit hindi pa dumarating. What about maintaining success? Ang hirap-hirap maging successful. Pagkatapos yung iba, 3 araw lang successful, failure na naman. Sa sandali, nawala na. Sandali lang na-enjoy, wala na uli. How do we maintain success? One is by remaining in God's power. Because it is only God's favor that enables us to achieve such things. Therefore, it is only through God's power that such things may be maintained. Remain in God's power. Marami pong mga tao nakakalungkot, nakalasap na ng tagumpay, nakaranas na pero nawala pa't nabawi dahil sa panahon ng kanilang tagumpay, umasa sila sa kanilang sariling lakas. Sapagkat sila marahil ay nadaya na sila nga ang magaling kaya sila successful. Umasa sila sa sariling galing, sa galing ng kapwa, sa galing ng kanilang mga strategies, sa mga pamamaraan ng tao, at nawala doon sa equation yung presensya at yung galing ng Diyos. Kaya maging tagumpay na ipinahihiram sa atin na babawi agad. Sapagkat kailangan, nandun lagi ang Panginoon. Success can never be had nor enjoyed for long apart from God's favor. How else can we maintain success? By pleasing God. Kailangan ng Panginoon nalulugod sa ating buhay. Si Solomon, mayroon po siyang naobserbahan sa buhay. At si Solomon na napakatalino, napakahusay, napaka-insightful, and napaka-perceptive. Meron siyang isang naobserbahan sa buhay. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 2, verse 26, to the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. This too is meaningless, chasing after the wind. Sabi niya, yun daw taong nakalulugdan ng Diyos, ibinibigyan niya ng karunungan, ng kaalaman,
ng kaligayahan. Subalit yan daw mga masasama. Pinapayagan ng Diyos na magpagod, na mag-ipon ng kayamanan para matapos na ito'y maipon ay ibinibigay lang ng Diyos doon sa mga tunay na nakalulugod sa Kanya. Kaya kung tayo ipon ng ipon, itanong natin, kanino kaya ito pupunta? Mai-enjoy ko ba ito? One of the greatest ways to live is to have a life. A real life. How to enjoy life. Meron po akong isang kakilala na nagkukwento at ito'y nangyari sa Amerika. Siya daw ay umarkila ng isang kwarto na for rent sa isang bahay sa isang malamig na bahagi ng Amerika. At yung kanyang kwarto are well-lighted, well-maintained, at merong heater. It is warm during the winter. Pero yung may-ari ng bahay, isang babaeng matanda, ay lagi na lamang na nagtitiis na mamaluktot sa isang sulok, ang lamig-lamig ng sala, yung kwarto niya, walang heater, nagtitipid siya lagi ng kuryente, ang dilim-dilim ng bahay. Pagkatapos isang beses, nakita niya na may taong nagdatingan doon sa bahay, nagre-report doon sa matanda. Yun pala yung kanyang mga advisor dito at advisor doon, mga financial persons. At pagkayaman-yaman pala ng matandang to. Ano niya yung kayamanan niya, ni sarili niyang ginhawa ay ayaw niyang ibigay sa kanyang sarili. Ipon siya ng ipon ng pera. Para ano? Pag tayo ay malupit sa ating sarili, ay hindi rin tayo nagiging makadiyos sapagkat ang Diyos gusto niya rin tayo magkaroon ng buhay na mabuti, na masarap. Hanggat ito ay hindi nagiging dahilan para tayo magkasala o malayo sa Kanya o maging makasarili, people ought to enjoy life. That's why God is very good to us. But many people will never enjoy life because all they care about is accumulating and accumulating and accumulating. Tipid ng tipid ng tipid. Personally, meron din akong kilalang isang matandang babaeng pagkatipid-tipid. Walang ginawa kundi maglagay ng kanyang mga pera sa alkansya, ninanakaw lang ng kanyang mga apo at manugang. Tinitipid niya ang sarili niya sa pagkain, sa damit, sa itsura, ayun namatay. Kanino ngayon napunta yung kanyang mga inipon ng inipon? Hindi naman masama mag-ipon. Pero dapat hindi natin din Diyos yung mga iniipon na yan. Sapagkat yung tao na kinalulugdan ng Diyos, ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan na yung mga pagpapala mapunta dun sa landas na dadaanan ng tao na yun. Napakahalaga that we please God in our life. How else can we maintain success? By continuously honoring God with our success. Na ang Diyos ay napapapurihan, ang Diyos ay naluluwalhati dahil sa tagumpay na ating tinatamasa. Ibinibigay natin sa Kanyang papuri, pinaglilingkuran natin siya, hindi natin inaagaw sa Kanya yung glory, yung credit. God is honored. How else do we maintain success? By not offending God. It is terrible when people have the money, the power, the charm, the influence to afford their foolishness. Kung minsan, mabuti pa kung wala kang pera, hindi mo matuloy matustusan ang iyong mga kabaliwan. Pero pag nagkakaroon ng pera, merong panustos para magawa ang mga fantasies sa buhay na nakaka-offend sa Diyos. So make sure that you don't offend God with your success and with the fruits of this success. And how else do you maintain success? By hard work. Hard work. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Pag ang tao ay nagsisikap, nagsisipag, nagkakaroon siya ng mga ganansya sa buhay. How can we use success? What about using success? First of all, success must be used towards a realistic and humble assessment of self. Hindi ko mo naging successful ang tao ay magiging mayabang, magiging sobrang confident sa sarili lamang. Sa 1 Chronicles 29:13-14, now our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I, and who are my people, that we should be able to give us generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what come from your hand. Ang linaw-linaw na sinasabi dito. Paano ba kami generously makakapagbigay sa inyo? Lahat naman galing din sa inyo. Ang lahat ng aming tinatangkilik, lahat ng aming possessions, sa inyo lang galing. Sa inyo lang pong mga kamay ito nagmula. Ito hindi dapat malilimutan ng isang taong nagkakaroon ng tagumpay. Hindi dapat nalilimutan ng isang tao na nagkakaroon ng mga ari-arian, ng mga kayamanan, na ang lahat ay galing lang sa Diyos. Merong mga tao na pag nagkaroon ng mga kayamanan, they behave and strut about like peacocks.
mga hambog, mga mayayabang. Pag nagbibigay sila sa gawain ng Panginoon, akala nga nila nagbibigay sila. Nalilimutan nilang sila ay nagbabalik lamang ng maliit na bahagi ng malaking ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi tayo nagbibigay sa Diyos kahit kailan. Tayo ay nagbabalik lang sa Kanya ng bahagi ng Kanyang binibigay. We never give to God. God is never a recipient of our goodness and our charity because we are the recipient of such things. 1 Corinthians 11, for as woman came from man, so also man is from woman, but everything comes from God. So yung last sentence ang gusto nating bigyan ng emphasis. Everything comes from God. How else can we use success towards appreciation of and gratitude to God? Habang nagtatagumpay, lalo natin dapat na-appreciate ang Diyos. Habang nasasarapan tayo sa ating kinakain, nag-enjoy tayo sa ating nakikita, habang na-afford natin ang ating mga kagustuhan, lalo dapat lumalalim ang pagtanaw natin ng utang na loob sa Diyos. At hindi tayo nalalasing, hindi tayo nalilibang, to the point that you begin to think that it is a matter of course, na dapat lang, that it is already your birthright to receive such good things from God. How else can we use success towards kindness to others? Success must be shared. The fruits of success must go around. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, hindi upang gamitin ang lakas na ito para mangapi, kundi upang gamitin ang lakas na ito para ipagtanggol ang mga naapi. Binibigyan tayo ng Diyos ng maraming pagkain, hindi para sarilinin natin na tayo ma-overfed and overweight. Ito'y binibigay niya sobra para tayo magpakain ng mga nagugutom. Binibigyan tayo ng karunungan, hindi para laitin natin ang mga mangmang, hindi para pagsamantalahan ang kanilang kamangmangan, kundi upang ang ating karunungan maging liwanag sa kanilang buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng sobra para ating ibigay sa iba. Hindi para itago, hindi para sarilinin, at hindi para maging dahilan para tayo mapagmalaki. Kaya may mga nabibigyan ng tagumpay na nababawi, sapagkat pag nakita ng Diyos na tayo hindi mabuting tagapag-ingat ng kanyang mga bigay, ito'y kanyang binabawi at ibinibigay sa iba. Napakahalagang isipin, success must be shared. You must share the fruits of your success, whatever it is. Kumisan merong mga anak na pinaghirapan ng mga magulang na pag-aralin, iginapang sa hirap, at pagkatapos ng nag-asawa, nagkaroon ng sarili mga anak, nalimutan na yung mga magulang. Kanya na lang yung success niya, sa asawa na lang niya, na ni isang semestre, hindi naman nag-ambag sa kanyang mga matrikula. At meron naman mga ganong asawa, na mga matitigas ang puso. Matapos nilang mapangasawa ang isang tao na iginapang ng magulang, sinolo na lang nila yung asawa nila, kinalimutan na nila yung biyanan, hindi na nila binigyan. These people must not expect that success will be with them for long. Mga walang utang na loob, hindi tumatanaw ng mga dapat nililingon sa buhay. Sa ating mga successes, mga kapatid, maraming participants. Maraming tumulong at tumutulong, maraming nagparaya, nagbigay ng daan, nagpasensya. Hindi dapat nililimot ang mga ito pag kayo ay meron ng bunga ng mga tagumpay. Sapagkat yan ay kagustuhan ng Diyos. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ayaw ni Lord ng mga sacrifice na walang katuturan. Hindi ako kakain ito dahil para matuwa ang Diyos. Hahampasin ko ang aking sarili, pahihirapan ko ang sarili ko, magsasakripisyo ako, aakyat ako ng bundok, maglalakad ako. Anong napala ng Diyos kung tayo nasaktan o nagutom o napagod? Subalit may mga sakripisyong kaibig-ibig sa Kanya. Isa dito ang pagbibigay sa mga nangangailangan. To share with others. God is the best mathematician of all. God is the best accountant. God is the best auditor. God is the best bookkeeper. So dapat lahat balance as far as God is concerned. Ngayon, pag parang hindi balance yung buhay nyo, like you have more than what you need, dapat kayo mag-isip-isip. Sa inyo ba yun? O iniabot lang sa inyo para iabot nyo naman sa iba? Akala ng mga tao, lahat ng dumadating sa kanilang kamay, kanila na. Samantalang yung pala, iniabot lang yon para nila iabot sa iba. At pag naiabot na nila at wala na namang laman ng kanilang kamay, lalagyan na naman ng Panginoon ng mga bagong supply
para maibigay naman uli nila sa iba habang sila naman nagkakaroon ng para sa kanilang sarili. But how can God give fresh blessings and put new blessings in your hands when your hands are so selfishly clinging to stale and old blessings that should have been passed on to others while they were fresh? Merong mga tao palabigay ng ulam kung panis na. Hindi kung kailan umuusok-usok pa't masarap, ipadala na sa'yo. Magbibigay nga ng damit kung kailan wasak-wasak na. Kung kailan hindi na nila kailangan. Hindi pagbibigay yun, pinapaluwag-luwag lang nila yung kanilang cabinet. Pinapasarap-sarap lang nila ang kanilang buhay. Merong ganyang mga tao at akala naman nila yung matatalino sila na sila nga ay nakakauto ng kapwa. Na kunwari nagbibigay sila pero alam mo naman na yung ibinibigay sa'yo kasi hindi niya kailangan. Kasi namumroblema siya kung saan itatago. Gusto niyang makaluwag-luwag ng storage. Ayaw niya mag-isip, ayaw niya mag-alala. So ibibigay niya sa'yo at kunwari siya ay si Santa Claus. Such people must never imagine that they are able to run away with it. Because the wisdom of God reveals the evil intentions of the hearts of men. Ang tunay na pagbibigay ay yung masakit. Yung what you'll rather keep but you're giving to people, that is real giving. Kaya nadadagdagan pa, dahil biruin nyo, napaluwag nyo na inyong buhay, natanggal nyo na yung isang abala sa inyong bahay o space na ibigay nyo sa kapwa, tapos pinapatanaw nyo pa ng utang na loob, doble-doble benefit kayo. Sa palagay nyo nakakalusot yun sa Diyos? I don't think so. How else can we use success? By helping others. Helpfulness is celebrated in Scripture. Lahat ng taong matutulungin, binibigyan ng Diyos ng papuri, pinapansin, nalalagay ang kanilang kasaysayan sa Scripture. At laging sinasabi, help one another. It's very important. And remember that your success must not become the destruction of other people. Marami mga tao hindi makatulog pag may nagsasaksi din sa tabi nila. Gusto nila, sila lamang. Do not let success make you boastful and proud. Do not make success and do not allow success to make you feel self-sufficient apart from God. Sabi sa Bible, yun daw isang mayaman na lalaki, sabi niya, naku, ang dami-dami ko nang naipon. Nag-ipon ako ng maraming mga goods dito sa aking mga bodega. Sabi niya sa sarili niya, soul, soul, eat, drink, and be merry. Sabing ganon. Pero sabi ng Diyos, you fool, tonight, your soul is extracted from you. Akala nung mayaman na yun, ang kanyang kayamanan, ang kanyang sense of security. Subalit sinabi ni Lord, ngayong gabi ay biglang binawi ang iyong buhay. Kanino pupunta yung inipon mo at ikaw, saan ka pupunta? Marami mga tao, makaipon lang ng kayamanan sa lupa, kahit kaluluwa nila yung bayad, pwede na. What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? This is very, very important. Pinapahalagahan natin yung ating espiritu. Yung kaluluwa natin na napakahalaga sa Diyos. Subalit, napakadaling malasing kung tayo'y may tagumpay. Kung tayo'y kilala, tayo'y mayaman, tayo'y maraming naipon, madaling maging palalo when you don't need people anymore. Kumisan tayo'y polite, very kind, kasi kailangan natin ng tulong ng tao, kailangan natin ng kanilang favor, kailangan natin ng kanilang assistance. Pero kung hindi nyo na kailangan, kung kayo na ang may-ari ng kumpanya, kung kayo na yung mataas ang ranggo, kung marami na kayong inipon, kung kahit na awayin nyo yung inyong employer ngayon ay marami naman kayong inipon, kung kahit hindi kayo tulungan ng kapwa nyo, hindi kayo pansitin ng kapitbahay ninyo, hindi kayo tulungan ng inyong mga kamag-anak, marami naman kayong pera na ibabayad ng mga katulong, mga nurses at kung ano-ano, polite pa ba kayo? Kaya kadalasan yung cartoon sa comics, ipinapakita yung maraming mayaman yung mga palalo, mga mayabang, mga hindi na nangingimi, hindi na palabati ng good morning. Bakit nga ba yung mahihirap lang ang mahilig at good morning? Bihirang mayaman ang magsabing good morning. Pero inaasahan nila, ikaw ang mag-good morning sa kanila. Sila mapera eh. Kaya yung mga bihirang-bihira ang mga mahihirap na mga prangka, inis na sa'yo, nakangiti pa. Paano umaasa sila ng patronage? Baka hindi mo tulungan, baka mo kawawain, baka mo apihin. Yung mayaman na maraming pera, hindi mo kayang gawin yon. So na-affordan niya na maging prangka, na-affordan niya na ibilabas ang kanyang mood, huwag kang batiin kung ayaw niya kasi hindi kanya kailangan. At alam niyo po, pag marami na tayong salapi, kapangyarihan, doon lumalabas ang tunay nating ugali. Baka may mga tao very polite, pero sa kalooban hindi talaga polite. Wala lang silang choice.
Kasi sila'y mahina, walang lakas na ilalaban. Subalit yung meron ng lakas, pagkatapos siya'y magalang pa rin, mapagbigay pa rin, maibigin pa rin sa kapwa, ito ang kinalulugdan ng Diyos at hindi aalisan ng tagumpay ang ganyang mga tao. Sapagkat kadalasan yung mga kalakasan na ibinibigay sa atin ng Diyos para tayo ay tumangkilik ng kapwa, tumulong sa kapwa, ginagamit natin para itaas lang ating sarili at ibaba ang iba. Don't expect that such borrowed success will be with you for long. Because God is compassionate to the poor. God is compassionate to the weak and to the suffering. Sabi niya, whatever you do to the least of this. Hindi niya sinabing whatever you do to the most or to the best of this. Sabi niya, whatever you do to the least of this, my brethren, you do to me. Dinaramdam ng Diyos ang mga dinaramdam ng mga kawawa. Sapagkat siya, He identifies with those who are weak and those who are suffering. Kaya atin pong ingatan ang ating tagumpay. Bakit tayo polite? Dahil ba nangangailangan tayo ng tulong? At kung hindi na natin kailangan, pwede na maging magaspang ang ating ugali? Habang dumadami ang ating tagumpay, lalo tayong nalalagay sa microscope na tinitingnan tayo ng Diyos. Sapagkat Kanyang pinag-aaralan at Kanyang iniisip at Kanyang inoobserbahan kung paano tayo kikilos pag tayo nakakalasap ng mga tagumpay sa buhay. That's why, all the more that you become powerful and rich or famous or influential, all the more that you should be godly, knowing that these things are only favors from God. They are gifts that can be taken away any minute, any moment. No one can be secure if you're only standing on the foundation of material wealth or physical health, because all of these things can be taken away in a second, in a flash. Ano po ang mga dapat nating alalahanin tungkol sa tagumpay? Do not envy those who are successful. Kung sa palagay niyo may taong mas matagumpay kaysa sa inyo, kumisan panahon lang yon, panapanahon. Mas matagumpay siya ngayon, you don't know about tomorrow. Kaya huwag niyo ikino-compare ang inyong sarili sa iba. Compare yourself with yourself. Dapat umasenso ka, hindi dahil mas maasenso ka sa iyong kapatid o pinsan o kapitbahay. Mas maasenso ka kaysa sa sarili mo 10 years ago or 5 years ago, because you have only yourself to compare yourself with. Kailangan nakikita natin na umaasenso tayo compared to ourselves. Natututo tayo sa ating mga mali, that we are able to pick up the pieces when we get broken every now and then. That we become better persons than we were previously, not others. Napakahalaga po yun. Do not be judgmental to successful people who, by your standards, are not godly enough. Kung minsan sabihin mo, bakit yan hindi godly, naging successful? Anong malay nyo kung anong laman ng puso ng isang tao? Anong malay nyo kung anong namamagitan sa Kanya at sa Diyos? We cannot be judges. Hanggang ngayon, si Lord hindi pa siya judge, Savior pa siya. Pag dumating pa siya sa second coming, doon pa siya magiging judge. Huwag nyo siyang unahan. Sapagkat ang Diyos, kita sila. Sa palagay niyo ba, mayroong isang taong hindi nakikita ng Diyos at hindi niya alam kung anong nangyayari sa buhay na yon? At kung may pinapayagan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay, na sa tingin natin parang hindi niya karapat-dapat tanggapin, you are becoming a judge. Let God be the judge. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Huwag po tayong maiinggit kahit kaninong tao na nagmukhang matagumpay sa masamang paraan. Alam natin na yan ay may paghahatol ng Diyos. At kahit yung mga taong parang ang yaman-yaman, makapangyarihan, maraming na-enjoy sa buhay, tapos mali-mali ang pamumuhay nila, anong malay nyo kung anong mga pagdurusa ang nagaganap sa kanyang kalooban na hindi kita ng ibang tao? Anong malay nyo kung anong mga kabigatan ng kanyang daladala? Maging siya'y nakaupo sa magagandang upuan at nakahiga sa magagandang higaan, anong malay nyo kung nakakatulog siya o hindi? You can buy good food, but you can never buy appetite. Kasi nyo hindi, talagang masarap pa rin kumain yung mga yun. Huwag na lang kayong maging hukom. Ang inyong sarili ay inyong bantayan. Sapagkat ang ating Panginoon, ang lahat ay Kanyang nakikita. What else can we do about success? Position yourself along the path of God's blessings. Bakit po marami sa ating mga kababayan along the Marikina Rivers, pagka tag-ulan,
lumulubog ang bahay? Simple ang dahilan. Because their house is along the path of the river. Siguro kung nasa ibabaw ng bundok yan, hindi sila lulubog. Liban na lang mag-dilubyo ang buong planeta. Bakit merong mga tao kung minsan yung bahay nila ay pinapasok ng truck, nagigising na lang sila, may gulong na lang sa ibabaw nila? Kasi yung bahay nila, katabi ng kalsada, mangyayari ba yun kung malayo sila? In other words, kung saan ka nakalagay, huwag kang magtaka na yung dumadaan doon, biglang mapasangkot ka. But do you know that God's blessing and God's blessings take very, very special paths, parang ilog? May mga dinadaanan talaga yung blessing ng Diyos. Kung gusto mong mabless ka, doon ka pumuesto sa dadaanan nun. Parang si Jairus, maliit na tao, dumating si Jesus sa kanyang bayan, hindi niya makita dahil ang daming taong matatangkad, hindi siya pinapasingit. Kaya pinaandar niyang isip niya, sabi niya, saan kaya dadaan ito? At naisip niyang dadaan yun doon, wala pang tao doon, siya nang nauna, nagtatakbo, umakyat sa puno. Kaya nung dumaan si Jesus, nakita siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At to make a long story short, pumunta sa bahay niya, na-bless siya, etc., etc. Paano na-bless si Jairus? Pumuesto siya sa dadaanan ng Diyos. Ipwesto niyo ang inyong mga sarili kung saan dumadaan ang blessing. At ano yon? Siyempre, hindi dadaan ang blessing sa mga gawang masasama, sa mga paraang masasama. Huwag niyong asahan. Kung meron lang parang blessing na dumadaan doon, it is artificial. It is not true. It is deceptive. So alam natin na dinadaanan ng blessing ni Lord, ang mga pusong maibigin, ang pusong mabubuti, ang mga matulungin, ang mga umiibig sa Diyos, ang mga sumusunod sa Kanya, ang mga may takot sa Diyos. Pag ganito ang ating pamumuhay, we are planted by streams of water. Sinabi yan sa Psalm 1. Paano ba hindi matutuyo ang isang puno? Di dun mo itanim sa tabi ng ilog. Ba't mo itatanim dun sa malayo na walang tubig? Ganon din ang mga tao. Dapat lagi kayo nasa tabi ng ilog ng pagpapala ng Diyos. Paano ka mabe-bless kung ang layo-layo mo sa Diyos, ang layo-layo mo sa Kanyang church, ang layo-layo mo sa Kanyang gawain, ang layo-layo mo sa Kanyang mga teachings? Don't expect to prosper. Especially spiritually. Where you position yourself is very crucial. Kaya sa success, nakita na natin. Have God's favor by living a life that is in accordance with God's will. Maraming tao pagod na pagod kung paano pagtatagumpayan ng sarili, paano gagawa ng mga tricks sa kapwa, paano mandadaya. Samantalang yung same energy, kung ginamit lang nila kung paano magiging makadiyos at kung paano susunod sa utos ng Diyos, natuwa pa sa kanila ang Diyos at ipinadala sa kanila yung savings ng mga masasamang tao ang tagal naghirap, napunta sa Kanya. O kaya pinrasper ni Lord ang Kanyang gawain. Marami naghihirap sa mali. Imbes maghirap sa tama, meron ang gagaling ng mga daliri, sa halip na mag-cross stitch, sa halip na mag-ganchilyo, dinudukutan ng mga bagyo habang kayo nagpe-pray. Mag-iingat kayo. May nandudukot dito sa ating paligid. Ilang tao na ang nadukutan dito. Kaya kayo pag mag-hallelujah, yakapin nyo yung bagyo habang nag-hallelujah kayo na ganyan. Dahil habang libang na libang kayo, may mga daliri naman na sumusot yung mga bagat, kinukuha yung mga nakatago dyan. Only last time there was, and 3 cases all at the same time. Ipag-pray natin ang mga ganitong tao. Una, kawawa naman sila. Bakit kailangan nilang gawin ito? Second, bakit nila kailangan gawin during worship? Hindi na sila kinilabutan. Kaya pag-pray. Pero huwag kayong pray lang ng pray, hawakan yung mga bag nyo. Because the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Kaya kailangan nag-iingat. Huwag natin gamitin ang ating lakas sa paggawa ng mali at tapos gamitin ang ating lakas sa pagkukubli ng mali na yon. Napapagod din lang kayo, gamitin nyo na yung lakas nyo sa paggawa ng tama. Mabe-bless pa yun ng Diyos. One of the keys to a successful life. Position yourself in the path of God's blessings. Isa pa po, para tayo maging successful sa buhay, makiayon, makisama, sumama doon sa mga obvious na pinagpapala ng Diyos. May mga tao nagtatanong, kanino ko kaya ipapadala ang donation ko? Doon sa isang church na ang lagu-lago, pero ang yaman-yaman na nun, ang dami-dami ng tao doon. O doon sa isang church na titighok-tighok, nilalangaw, kakonti-konti ng tao at walang kabuhay-buhay. Saan nyo ipapadalangin yung mga resources? Doon sa mga servant na obviously binebless, o doon sa mga servant na nilalangaw? Sabi niya, ay kawawa naman yun, doon ko nalang ipapadala.
dinadamay na naman yung mga resources nyo doon sa mga hindi nabe-bless. Meron tayong ganong mentality, parang jihadista attitude. Walang nangyayari dito ako maglalagay ng resources. Wala na nga nangyari, doon nyo pa inilagay, di wala madadagdag yun sa masasayang. Pero kung kayo naman ay spirit-led na yung tulong nyo ang makakatulong para may mangyari, hindi ko kayo pipigilin, maganda rin gawin yon. But, kung nakikita nyo ang lupa ay hindi mayaman, ang mga tanim ay walang kakwenta-kwenta, naluluoy, dun pa ba naman kayo magtatanim muli? Liba na lang, tinawag kayo ni Lord na bungkalin nyo, lagyan nyo ng fertilizer, ayusin para mataniman. Then that is a messianic ideal. Meron kayong sense of mission, that is good. But you know, one of the greatest ways to be blessed, hang around and hang out with people who are obviously being blessed by God. Maaambunan kayo, maaangginan kayo ng mga pagpapala ng Diyos. Pero kung kayo sasama doon sa alam nyong, naka-schedule tong tamaan ng kidlat o lamunin ng lupa, madadamay din kayo. Siyempre, damay-damay. Sa Bible mismo, sinabi ni Lord, bakit daw ba hindi binubunot agad yung mga masasamang damo? Kasi baka madamay yung mga ugat ng mabubuting halaman. Kaya sabi, saka na ang bunutan. Totoo yung concept ng damay-damay. Kaya napakahalaga, tinitingnan natin, kanino ko ba binabakas yung buhay ko? Kanino ba ako sumasama? Kanino ba ako nakikigrupo? Kaya sinasabi, you should not be unequally yoked with unbelievers. Kasi alam naman natin na wala ang favor ng Lord doon. Doon ka pa sasama, doon ka pa kakampi, doon ka pa sasali. Ano mangyayari sa iyo? Madadamay ka sa kanila. Tulad na lang ng pamilya ni Lot, tumira sa Sodom, nadamay. Nung magpapaulan na ng asupre sa Sodom at wawasakin ang lungsod, ang pamilya niya kinailangan magtatakbo ng ubod bilis para huwag silang mawasak kasama ng buong lungsod. Subalit ang kanyang asawa lumingon, naging pillar of salt, nadamay ang kanyang pamilya dahil siya ay nakitira dun sa lungsod ng Sodom na hindi niya na dapat puntahan. Merong paths of blessing and merong paths of curses. Dapat nating iniiwasan at tinitingnan ang ganong mga bagay. Maintain success through godly living and then use success correctly. Brothers and sisters, do not let success destroy you. Successful people, when they are not careful, can self-destruct very, very quickly. Lalo nagiging mayabang. Pagka mayaman, pagka makapangyarihan, kumisan ang hirap-share ng salita ng Diyos. Sasabihin na, naku, ayoko niyan. Yumaman na nga ako sa mga ginagawa ko. There must be something right about my formula. Baka maiba pa yung formula ko, malasin ako. Bakit naman kayo mamalasin kung nagbasa kayo ng Biblia? Bakit mawawala yung kabutihan na nangyayari sa ating buhay kung nakinig tayo sa salita ng Diyos? Sa katunayan nga, baka ang Panginoon ay gumawa sa'yo ng mabuti para dumating ka sa realization na napakabuti ng Lord, hahanapin ko nga ang kanyang salita, hahanapin ko nga ang Biblia, at itatama ko itong mga pamamaraan kong mali para itong ipinatikim niya sa aking mga tagumpay ay huwag mawala. Pero iba nakatikim, akala nila, nakatikim sila, may ginagawa silang tama, ayaw nilang ibahin. Kaya sometimes mahirap share ng gospel yung mga makapangyarihan o mayaman. Kasi sabihin nila, naku, baka maiba pa to. Hiyang na ako dito, masarap na. Hindi nila naiisip na grace lang ng Diyos, kaya sila pinatikim, at ngayon nakatikim na sila, dapat mabuksan ang kanilang isip na, dapat palang itama-tama na natin ang ating buhay dahil na-realize nila na ang Diyos ay mabuti. Subalit yung iba, anong na-realize nila? I must be right, I must be good kasi nangyari sa akin to. At yan, mga pagpapalang yan, ay mababawi. O kaya, nandyan man yung material na pagpapala, wala ka naman sa psychological o emotional state to enjoy it to the fullest because your heart is not right with God. Kaya naman kumisan, madali-daling sharean yung mga mahirap kasi sabi na, kahit ano na lang, mapalitan na lang ang sitwasyon ko. Sa kanila naman para kumisang magic yung reliyon o ang Biblia. Pero syempre dapat iniisip natin ang lahat ng bagay. That we must use success correctly to glorify God, to humble ourselves, and to help others. Sa Ecclesiastes 12:13, and let us end with this verse. Si Solomon, nung pinag-aralan niya ang lahat ng bagay sa mundo, sa niya ito lang mahalaga. Now all has been heard. Here is a conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Let's bow our heads before the Lord. We're going to pray.
kinakausap tayo ng Panginoon. Meron kaya tayo ngayon sa ating kalagitnaan na ang mga mumunti o malalaking tagumpay na ibinigay sa inyo ng Diyos ay sinarili nyo. Naging dahilan pa para kayo maging mapagmataas, mayabang, palalo, insensitive to others. Seek God's forgiveness at this time. Hindi aksidenteng nakikinig tayo ng mga mensahe. Ito ibinibigay ng Diyos upang tayo magbago. At sa atin naman mga kasama ngayon na parang napakailap sa inyo ng tagumpay, ipinapakita sa inyo ng Espiritu ng Diyos na may mga daan na tinatahak ang tagumpay at may mga iniiwasan itong mga lugar. Baka kayo nandun sa lugar na hindi dadaanan ng pagpapala. Our lifestyle, our value system, the way we think, the way we behave. Ask God to help you identify all of this so you may position yourself along the banks of God's rivers. That you may be like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. Its leaves do not wither. Kung tayo nagiging mainggitin sa mga tagumpay ng iba, pagsisihan, ilapit sa Diyos ang ganyang hindi tamang pamamaraan ng pag-iisip. Ang Diyos ay nagbibigay, Kanya ang lahat ng karapatan magbigay o hindi magbigay. Hindi tayo dapat manumbat, manisi, magtampo, mainggit. Ang ating ayusin ang ating puso at nang sa gayon, malagay tayo sa path of God's blessings. Kung naiinggit kayo sa success ng iba, seek God's forgiveness. Kung naging dahilan kayo para harangin ang success ng iba, repent. At kung kayo naman ay nakalasap ng mga success and you have begun to feel self-sufficient and arrogant and proud, renew your relationship with God. Kaya niyang bawiin sa isang iglap ang anumang bagay. Kaya rin niyang ibigay. So in a moment of silence, let the Holy Spirit minister to us. Kung minsan meron siguro tayong mga unconfessed sins, mga ginawa natin ng masama, iniisipan natin ng masama. People that God favor, that you curse. This will never allow you to be successful. Everything is spiritual. Even success is a spiritual matter.